Si Joyce Carol Vincent ay isinilang sa Hammersmith, London, United Kingdom noong October 19, 1965 at lumaki malapit sa Fulham Palace Road. Ang kanyang mga magulang ay mga imigrante mula sa Grenada. Siya ay may dugong daugla, halo ng Aprikano at Indiano. Ang kanyang ama na si Lawrence ay isang karpintero na mailahing Aprikano. Ang kanyang ina naman na si Lyris ay mailahing Indiano. Namatay si Lyris noong 11 years old pa lamang si Joyce, at ang kanyang 4 na nakatatandang kapatid na babae ang nag-alaga sa kanya. Hindi maganda ang relasyon niya sa kanyang malayong ama, na sinabi niyang namatay noong 2001, ngunit sa katotohanan ay namatay ito noong 2004, na hindi nalalaman na nauna pang pumanaw si Joyce. Nag-aral siya sa Melcombe Primary School at Fulham Gilead School for Girls, at tumigil sa pag-aaral sa edad na 16 nang walang natamong kwalipikasyon. Marami siyang kaibigan sa industriya ng musika, at noong 24 years old na ito, dumalo siya at nakuna ng video sa backstage audience sa konsyertong Nelson Mandela, an international tribute for Free South Africa noong Abril 1990 sa Wembley Stadium. Ayon sa ulat, nakilala pa raw niya si Nelson Mandela at nakipagkamay dito. Noong 1985, nagsimulang magtrabaho si Joyce bilang sekretarya sa OCL sa City of London. Kalaunan ay nagtrabaho siya sa CITO at Law Debenture bago sumali sa Ernst & Young. 4 na taon siyang nagtrabaho sa Treasury Department ng Ernst & Young, ngunit nagbitiw siya noong Marso 2001 sa hindi malamang dahilan. Makalipas nito, nanirahan siya pansamantala sa isang shelter para sa mga biktima ng domestic abuse sa Haringey at nagtrabaho bilang tagalinis sa isang murang hotel. Sa panahong ito, napalayo siya sa kanyang pamilya. Ayon sa isang taong sangkot sa investigasyon, aniya, inilayo lang niya ang kanyang sarili sa kanyang pamilya pero wala namang matinding alitan o pag-aaway. Maganda ang relasyon nila bilang isang pamilya. Pinaniniwalaan na maaaring nahihiya siyang makilala bilang biktima ng domestic abuse o ayaw niyang mahanap siya na ng abuso sa kanya. Noong Pebrero 2003, lumipat si Joyce sa isang maliit na unit o flat sa itaas ng Wood Green Shopping City. Ang flat ay pag-aari ng Metropolitan Housing Trust at ginagamit para sa mga biktima ng abuso. Samantala, noong Nobyembre 2003, matapos siyang magsuka ng dugo, na-ospital siya sa North Middlesex Hospital ng 2 araw dahil sa peptic ulcer. Dahil nakatira si Joyce sa itaas ng Wood Green Shopping City, North London sa isang flat ng Housing Trust, hindi tiyak ang sanhi at eksaktong petsa ng kanyang kamatayan, ngunit pinaniniwalaang nangyari ito bandang Disyembre 2003. Mayroon siyang hika at peptic ulcer noong panahong iyon, kaya't pinaghihinalaang maaaring asthma attack o komplikasyon mula sa ulcer ang naging sanhi. Ang kanyang mga labi ay halos buto na lamang ayon sa pathologist, at natagpuan ang kanyang bangkay na nakaupo sa sofa habang patuloy pa ring nakabukas ang kanyang telebisyon na may hissing sound o white noise, at katabi pa nito ng isang shopping bag at napapaligiran rin ng mga regalong pampasko na siya mismo ang nagbalot. Inakala ng mga kapitbahay na walang nakatira sa unit o flat at ang amoy ng nabubulok na katawan ay iniugnay lamang sa mga basurahan sa paligid. Hindi rin kita ang loob ng flat mula sa mga bintana. Maingay ang gusali kaya't walang nagtaka sa patuloy na ingay ng telebisyon na nananatiling nakabukas hanggang siya ay matagpuan. Otomatikong binabayaran ang kalahati ng kanyang renta ng mga ahensya ng benepisyo, kaya inakala ng mga opisyal na siya ay buhay pa. Dahil sa higit 2 taong hindi nabayarang renta na umabot sa £2,400, nagpa siya ang housing officials na bawiin ang ari-arian. Natagpuan ang kanyang bangkay noong January 25, 2006 nang sapilitang pumasok ang mga sheriff sa unit o flat. Ang telebisyon at central heating systems ay patuloy pa ring umaandar dahil sa mga bayaring otomatikong nababayaran. Ayon sa Metropolitan Housing Trust, dahil patuloy na nababayaran ang renta sa pamamagitan ng housing benefits, kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan, hindi agad napansin ang mga utang. Wala ring iniulat na alalahanin mula sa mga kapitbahay sa loob ng 2 taon bago natagpuan ang kanyang bangkay. Dahil sa matinding pagkabulok ng kanyang mga labi, hindi na maisagawa ang kumpletong postmortem at kinilala na lamang siya sa pamamagitan ng dental records. Itinuring na pulisya na natural ang kanyang pagkamatay dahil walang palatandaan ng foul play.
Nakakandado ng doble ang pinto at walang senyales ng pagpasok ng iba. Ang kanyang 4 na kapatid ay kumuha ng pribadong detective upang hanapin siya at nakipag-ugnayan sa Salvation Army, ngunit hindi ito nagtagumpay. Habang patuloy sa paghahanap, natagpuan ng detective ang dati niyang tirahan at nagpadala ang pamilya ng mga liham doon, ngunit walang tugon na natanggap. Dahil dito, inakala ng pamilya na kusa niyang pinutol ang ugnayan sa kanila. Siya ay inilibing sa isang pampublikong libingan sa East Finchley Cemetery and Crematorium na matatagpuan sa Borough of Barnet, Greater London, kung saan siya ay tuluyang inilagay sa kanyang huling hantungan. Bukod sa kanyang nakakalungkot na sinapit, si Joyce Carol Vincent ay naging simbolo ng tinatawag na invisible loneliness, ang uri ng pag-iisa na hindi agad napapansin ng iba. Hindi siya isang taong walang koneksyon. Sa katunayan, dati siyang may maayos na trabaho, may mga kaibigan, at nakakagalaw sa lipunan tulad ng kahit sino. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting naputol ang mga ugnayang iyon hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa radar ng lahat. Nakakagulat isipin na sa isang mataong lugar, tulad ng London, posible pa rin ang ganitong pangyayari. Ipinapakita nito na ang pagiging napapalibutan ng tao ay hindi nangangahulugang ikaw ay tunay na konektado. Sa modernong mundo kung saan abala ang lahat, may mga taong tahimik na nawawala, hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala nang kumakatok para kumustahin sila. Ang kanyang kwento ay lalo pang sumikat matapos itong maging paksa ng dokumentaryong pelikula na Dreams of a Life, na naglalayong tuklasin kung sino nga ba talaga si Joyce, hindi lang bilang isang bangkay na natagpuan makalipas ang ilang taon, kundi bilang isang taong may pangarap, takot at sariling kwento. Sa pamamagitan ng mga panayam sa mga taong nakakilala sa kanya, nabuo ang larawan ng isang babaeng may charm, talino at potensyal, ngunit tila may mga personal na laban na hindi niya naibahagi sa iba. May mga haka-haka rin na maaaring pinili ni Joyce ang paglayo, hindi dahil ayaw niya sa mga tao, kundi dahil sa trauma o sakit na kanyang naranasan, lalo na sa kanyang nakaraang relasyon. Para sa ilang biktima ng abuso, ang pagputol ng koneksyon ay nagiging paraan ng proteksyon. Ngunit sa kanyang kaso, nauwi ito sa isang tahimik at malungkot na katapusan. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na hindi lahat ng laban ng tao ay nakikita. May mga taong mukhang okay sa labas, ngunit may dinadalang bigat sa loob. At kung minsan, ang simpleng kamusta ka, ay maaaring maging tuhlay para hindi tuluyang maputol ang koneksyon. Sa huli, si Joyce Carol Vincent ay hindi lamang isang misteryo o trahedya. Isa siyang paalala na sa mundong mabilis ang takbo, huwag nating kalimutang tumingin sa paligid, makinig at kumustahin ang isa't isa. Dahil sa likod ng katahimikan ng isang tao, maaaring may kwentong naghihintay lamang na mapansin bago pa maging huli ang lahat.